pwedeng kasuhan din daw si Duterte sa issue ng EJ case kapag may ebidensya. Ayun naman pala eh. Sabi nga ni, maganda tong sinasabi ni maganda tong sinasabi ni CIDG Acting Chief General Torre. Oh, maganda yung sinasabi niya dito na ano daw to, pwedeng makasuhan basta may ebidensya. Oh, talaga naman. Oh, pag may ebidensya, kasuhan. Pag walang ebidensya, nga. Sir, na-promote ka na. Bakit isa pa lang yung star mo? Dalawa na yan Star-studded ka na. Bakit isa pa lang yan? Gawin mo ng dalawa. O, si dalawa na yan Na-promote na si Sir. Congratulations nga pala, General Torres, sa iyong promotion. At congratulations. At congratulations sa Davao dahil hindi na si General Torre ang hepe ng Region 11. At least sa CIDG na siya. Buong Pilipinas na. Palakpakan natin. Pakinggan natin yung kanyang yung kanyang statement kasi walang maling sinabi dito si General for the first time. Hindi, at least wala siyang sinabing mali dito. Kasi sabi niya nga kakasuhan daw yan sa EJK basta may ebidensya. Ito pasok. Tingnan natin kung ano ang sasabihin kung saan direksyon pupunta yung investigasyon natin sa mga cold cases na ito. Pag may makita tayong link ng kahit sino, including the former president, then so be it. We'll include them in the charges. Yon. So maganda. If we can see a link with the ex-president, we will file cases against them, which is the right thing to do. Kasi sinasabi din ni sinasabi ni Marbil nung nakaraan na kung halimbawa ito nangyayari na nga yan, naririnig na natin mga testimonya. So kami nagkakandak na rin kami ng mga internal investigations, tinitingnan na namin yung mga cold cases. Cold cases meaning ito yung mga kaso na hindi nila na-resolba. Wala silang naihabla, wala silang nahuli. May halimbawa may namatay tapos hindi nila na-solve sa mahabang panahon, wala silang makitang lead, di nila alam kung bakit namatay ito. So inaan nila yun, parang tinatag nila yun as cold cases. Cold case files ang tawag doon. So ito yung mga kaso nung mga nakaraan pa na hindi maipaliwanag na nire-review daw nila ulit, at kung halimbawa daw may makita silang link kay PRD, pwede nilang kasuhan, which is tama naman yun. Diba? Ang problema lang bakit ngayon nyo lang inaaral yung mga kaso na yan? Bakit hindi nyo yan binalikan noon pa? Kung binalikan nyo yan noon pa, baka sakaling na-resolve nyo yan. Pero imagine, kung ilang taon na yung patay, ilang taon nang naka-archive yan dahil nga wala kayong lead, tapos biglang ngayon magkakaroon kayo bigla ng lead kasi ni-reopen nyo kung noon nga na mas fresh pa yung mga information. Mas fresh pa yung mga nakita ninyong piece of evidence doon wala kayong na-indict. Wala kayong nakasuhan, wala kayong lead, wala kayong suspect. Putya, lalo kaya ngayon. Patay tayo dyan, parang yung kaso lang ni Pastor Apollo Kibuloy yun na na-dismiss na ng korte ng piskal sa Davao na 4 years ago. Tapos binuksan ng agad-agad. Tama naman yung sinabi dito ni Torre na kung makita nila na may linkage kay PRD, sasampahan namin ng kaso. Tama naman yun. Kayo talaga, masyado kayo. Gusto niya lang, lagi nating inaaway ito si Torre. Bait-bait nga nito ni Torre sa akin If the evidence warrants. Magiging prioridad ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa pagbubukas muli ng kanilang investigasyon ang malalaking kaso ng pagpatay na nabanggit sa pagdinig ng House Quadruple Committee sa isyu ng extrajudicial killings. Kabilang sa high-profile killings na ito ang pagkamatay ni Tanawan, Batangas Mayor Antonio Halili. Tulad dyan, that's a really high-profile case At noong pong panahon na namatay itong si Tanawan Mayor, masigasig pa yung mga pulis. Masigasig yung mga pulis mag-imbestiga.
Punong-puno yung mga kulungan natin nung panahon ni PRRD, maniwala kayo, ang dami nilang nahuli. Pero hindi nga nila nasolusyonan, hindi nga nila nahanap, hindi nga nila nalaman. Nakita na, tiningnan na nila lahat ng anggulo ng rivalry sa eleksyon, anggulo ng yung mga drug lord, gumante. Pero wala talaga eh. Lahat na ng anggulo, tiningnan nila, pero wala talaga silang makitang suspect. I'm pretty sure na yung kalaban nito ni Mayor dyan sa Tanawan, sigurado ako inimbestigahan din nila. Wala talaga eh. Hindi talaga sila, sa tingin ng mga pulis, hindi talaga sila. So, ibig sabihin, sila nga ang gagaling na nila nun. Hindi sila nakahanap ng mga tao na pwedeng may link sa pagkamatay nito eh. Tapos, biglang ngayon kayo, feeling ninyo, mariresolve nyo. Pero maganda rin kung mariresolve nyo. Maganda rin, sana mahanap nyo talaga kung sinong pumatay nito. Pero ang masaklap nito, kung ipipilit lang natin, ididikit lang natin sa mga Duterte, hindi nyo sinosolve yung kaso. Pinapaako nyo yung kaso. At Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Ayon kay PNP CIDG Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III, kapag nakakita sila ng ebidensya, handa silang magsampa ng reklamo kahit pa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama naman yan. Ang batas dapat walang sinasanto. So whether it's BBM, whether it's PRRD, whether it's another John Doe, dapat talaga filean ng kaso yan. Tama yun. Dito sa channel natin, pag tama palakpakan, pag mali banatan, tama naman, walang mali sa sinasabi ni Torre doon. So, I don't think masisilip natin siya dyan. Titingnan anya ng PNP CIDG kung ano pa ang kakailanganing ebidensya para tumayo ang posibleng ihahaing reklamo. Sa tanong kung ano ang maaaring ikaso, sagot ni Torre, Well, extrajudicial killings, that will be murders. No? So, ang mga enablers nun, there will be different... Again, ang ibig sabihin po ng extrajudicial killings, state-sponsored po yun. Ibig sabihin, state-sponsored killings. Ganun yun. Ganun po yun. So, halimbawa, yung Sinilya Electrica, state-sponsored po yun. Kasi, nasilya Electrica siya dahil sa batas. Lumabag siya sa batas. Yan, state-sponsored yan. Guilty beyond reasonable doubt, yun yung iyong sentensya. Therefore, that's a state-sponsored na pagpatay. Ano pa? Yung lethal injection, yan, another state-sponsored na pagpatay yan. Kasi yun ang sinasabi nila, na lahat daw ng mga namatay, considering that's extrajudicial, ibig sabihin, may utos ng presidente ng Pilipinas, yung mga pagpatay dun. So tama rin naman yung sinabi nito ni Sir na extrajudicial killings, that's tantamount to murder and homicide. So murder charges and homicide yan, Sir. There are different kinds of principal accused. May mga direct participation, by inducement, or indispensable cooperation. Samantala, ayon naman sa dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, hinihingi ng nakaraang administrasyong Duterte sa mga detractor na magsasampa ng kaso laban sa mga lumabag sa batas. Kung mayroon anyang ebidensya ay dapat gawin nila. Pero ang problema umano ay kapag kulang ang ebidensya ay magre-resulta ito sa black propaganda na layong sirain ang pagkatao at Yun. Kaya sana lang dito sa mga statement ni Torre, sana nanggagaling siya dun sa position ng batas. Yung lakas ng ebidensya, hindi doon sa lakas nung nag-uutos sa kanya. Yun ang importante sa lahat. Kailangan may ebidensya. Kung may ebidensya, go, go, go. Walang nagbabawal sa atin na magsampa ng demanda, lalo na kung may ebidensya. Pero kung walang ebidensya, tapos pinipilit natin, katulad ng nangyayari sa Quadcom, black propaganda na yan. Pagka black propaganda, ano na yan? Hindi na yan tama, sir. Ano na yan? Hindi na lakas ng ebidensya yung pinag-uusapan, kundi lakas na ng impluensya. reputasyon ng dating Pangulo. Matagal na rin anyang opisyal ng PNP si Torre at bahagi siya ng drug war laban sa mga sangkot sa illegal drug traffic. Exactly. Exactly. If you really believe, General Torre, that there is an extrajudicial killings during your time,
hindi ka naman naging general, naging opisyal kahapon lang. Hindi ka naman naging general, naging opisyal noong naging director ka ng Region 11. Di ba? O, matagal ka ng pulis. And I am sure, nung panahon ni PRRD, 6 years ago, sigurado ako baka coronel ka nun. So kasama kayo dyan sa mga operasyon na yan. Now, ang tanong ko sa'yo, Sir General Torre, do you believe or do you have personal knowledge na merong reward system yung panahon ni PRRD nung time ninyo? You answer that. Oo, you answer that, sir. Meron bang extrajudicial killings nung panahon ninyo nang sasalvage ba kayo? Oo, sagutin mo yun. Kasi sangkot kayo dyan, sir. Noong panahon ni PRRD, mula 2016 hanggang 2022, pulis na kayo noon. So, this dates back to yung pamumuno ninyo noong mga panahon noon. So, ang tanong, sir, do you believe or do you have any personal knowledge of this so-called extrajudicial killings? Or if there is indeed a reward system, do you have any knowledge about this? Were you able, were you able to receive any reward during your police days with PRRD? Di ba yun sir. Kaya nga natin idinidikit every time. Kahit si Marbil, tinatanong natin, General Marbil, hindi ka naman naging pulis ngayon lang. Pulis ka naman na noon pa. Bakit hindi mo sagutin ayon sa kapasidad mo bilang pulis noong panahon na yun? Narinig mo ba tong reward system na to? Noong panahon mo, mayroon ba talagang extrajudicial killings? Yes or no, di ba? Abay, kung hindi niyo yan kayang sagutin, sir, in your own capacity, being a part of the government during those times, during those days, baka namumuliti ka lang kayo. May punto ba tayo? Meron ba tayong punto? Kasi kung halimbawa, katulad nung administrasyon ngayon, halimbawa, administrasyong Bongbong Marcos. Nung inassume nila yung power from PRRD, wala silang alam tungkol sa nangyari nung panahon ni PRRD. Kasi ngayon lang sila naging presidente, ngayon lang sila naging mga cabinet secretaries, ngayon lang sila napunta sa power. Pero kayo, eternally, nandiyan na kayo. Kahit nagbago yung administrasyon, kayo-kayo pa din naman yung mga pulis nung administrasyon ngayon. So ang tanong, nung bang pulis kayo nung panahon ni PRD, meron bang reward system? Nung bang pulis kayo ni PRD, naniniwala ba kayo na merong extrajudicial killings? Kasi kung wala kayong maisasagot, or kung hindi kayo makakapagbigay ng information ngayon according to your capacity being a police during PRD's time, baka politika lang yan. Di ba, Bri? Tama naman, di ba? Pulis na sila bago magpalit ng administrasyon. So, halimbawa, itong administrasyon na to, sabihin nila na wala kaming kinalaman. Wala akong kinalaman patungkol sa, wala akong alam sa mga nangyari nung nakaraan. Yun, maniniwala ako. Kasi ngayon lang Pero kayo hindi Ilang taong ka ng pulis, sir? 30 years? So kayo talaga makakasagot dyan, General Torre and General Marbil and all of the policemen who are still in the service. Kasi I believe si Eleazar, sinasabi niya na hindi totoo yan Si Eleazar, sinabi niya hindi totoo yan. I don't know sila Acorda o sila sino pa man, hindi ko alam kung nagsalita na sila. Pero itong si Eleazar, nagsalita siya na hindi totoo yan. Walang ganyan noon. Noong panahon namin, walang ganyan. So, antayin natin yung sagot nila. Di ba, dali lang naman noon. Halimbawa ako, General Torre. Kasi naririnig ko yung mga reward system at saka yung mga extrajudicial killings. Pulis na po kami noon.
Oo, hindi pa ako general, pero colonel na ako noon. Wala, kasama kami dyan sa war on drugs eh. Oo, yan ang utos sa amin ni President Duterte. Walang ganun eh. Ako hindi ako nabigyan ng reward personally. Kasi kung totoo yung reward system, tatanungin natin si Sir. Sir, nakatanggap ka reward? Tore, nakatanggap ka reward nung panahon ni PRD? Pag sinabi mong wala, di ibig sabihin walang reward system. Alam anya ni Torre na walang extrajudicial killings at ang namamatay ay kung hindi nanlaban ay inilalagay sa panganib ang buhay ng mga law enforcement agency.